kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito eh. Opo. Kung hindi sila abogado eh. Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yun iba ho, mga abogado at abogado eh. Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Alam mo naiintindihan eh. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Ikaw ba, hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po eh. Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuin ka ako ito. Napakasimple nito. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? Hindi pwede. O nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. O ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi Vice Chairman din ako eh. O sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. So may dahilan pala lahat, bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Sabi ko, alam mo kako kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito eh. Kung hindi sila abogado eh. Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba ho, mga abogado at abogado eh. Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po eh. Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuin ka ako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam ko naiintindihan eh. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment. Pinuint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. Bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, diyan, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Kabisadong sila ang kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Makapangyarihan ng committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila eh. So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Wala man lang nakaisip
Mr. Majority Leader, mali po yata Parang yun. may mali ata sa pangyayaring ito. Ah, ganun ba? Oo. O, halimbawa, nahalata. Pwede namang mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. So, baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Ayun. Pwede ba yun? Hindi pwede. O nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. O ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi, Vice Chairman din ako eh. opo. O sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. Ha? So may dahilan pala lahat. Bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Ayun. Kami kasi kung nabigla. Hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglaan talaga. Biglaan kita. Pero ako, Opo. nakinikinita ko na. Kinata. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission and Appointment. Commission on Appointments. Pati Opo. doon. Oo. Tinanggal na kayo. Pero yun naman Commission on Appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Eh baka napansin nila, wala nang nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman kayo, no? Pero kung ang ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong dinideny ng mga house eh. Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Oo Sara. nga, pinabubulaan O pa yan. bakit kayo nagpapagod ng kamimina ng kung ano-ano? Para saan ito? Eh, bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung masabi ko na mali yung privilege speech. What you were mentioning are motu proprio cases. I am assuming that this committee started by way of a referral because of a privileged speech delivered on the floor by one of us. And so this is the main subject matter of this committee meeting, and to which we should first determine preliminarily whether or not this committee acquires jurisdiction. And I demand a record of preliminary determination under Section 5 because it says, upon termination thereof, Mr. Chair, the chairperson shall issue an order which shall recite in details the matters taken up. So what are the matters taken up, Mr. Chair? I think we should be able to comply with these elementary rules as specified in the governing rules. With that, the chair declares 1 minute suspension. Masabi ko na mali yung privilege speech. Oo. Nakita nila na mali talaga eh. No? Ang ginawa nila, yung sumunod na, sumunod na pagdinig, nilagyan nila ng manifestation. Yung manifestation ng isa sa abogada. At taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, ay hindi naman good government, doon sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Nagmanifest siya. Sabi niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be made subject matter of a separate investigation. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung paano dinescribe yung manifestation? Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Tingnan mo nga sa avatar mo. Motu proprio. Motu proprio power. Sarili nito. Walang ibang on its own. Oo, yan. Talagang magaling itong analyzer natin. Pag sinabi mong motu proprio, Opo. it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Eh, nag-manifest nga yung isa. So, hindi mo original. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Kasi, naalala ko, Jen, Opo. March 2021, this is the last Congress.
nagsalita ako by way of a privileged speech. Mahaba ito, Jen. DepEd din. DepEd. Yung pinagbibiling mga ICT packages, Information Communication Technology packages, tatlong taon na audit ng COA. 2017, 2018, 2019. Opo. Nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Walang supporting documents. Ang dami ko sinabi ron. Pati yung mga supplier na dapat disqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact Opo. na inulan na ng notice of disallowance. Oo. Alam mo ba? Yung privilege speech ko na yon, hindi man lang ni-repair sa isang committee. Opo. Buong privilege speech. Dapat pala nag-manifest na lang kayo ng... Ito manifestation lang, tingnan mo ngayon. Kaya ko binabanggit, ano? Opo. Ayokong maisip ng ating mga nakikinig na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Hindi. Ito kinukwento ko lang para Opo. malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Yung privilege speech ko, inabot yun ng about 15 minutes. At maraming laman yun. 3 notices of disallowance. Hindi notice of disallowance. 3 yearly audit, annual audit. Siyang buong taon. Nagkuha. Tama. Diniscuss natin sa programa yan ko. 3 taon. Opo. Hindi, hindi man lang ni-repair. Napunta sa rules. Pero kung pag tinignan mo sa rules committee, walang referral. Halimbawa, pumunta lang sa basic committee, o kaya sa good government, o kaya public accounts. Bahala na sila kung gano'n. Hindi ni-repair. Ano lang? Samantalang ito, manifestation lang. Dahil ba, yung aking privilege speech, ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Ay, wala pa siya nun eh. Kasi yung year 2017, 2018, 2019, wala pa siya. Pero kumpleto. Ang pinag-uusapan. Ito manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kanya. Ang kanilang iniimbestiga, DepEd 2023, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Ayun. Kayo na ang magano, kayo na ang humusga. Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawang... Tinitingnan ko nga kung member ako ng basic education, baka tinanggal na rin ako doon eh. ganun ba? Para halimbawa, pag na-repair doon, wala na naman ako doon. Si Kong Roman Romulo ko lang, chairman doon, di ba? Baka hindi naman siguro. Hindi, palagay ko hindi naman. Ang sinasabi ko lang, kung nandun ako, Wala naman. baka sama na ako Baka natanggal natanggal din kayo doon. Naalala mo ba, sabi ko. Ako bilang isa, ayoko yung People's Initiative. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly. Yung pinag-uusapan natin matagal dito. Yung CONAS dapat. So, tinanggal ako sa Constituent Amendments. Iniipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break, kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang nadapat na pagkakatanggal sa mga komite na yun. Ayun. Hindi, naalala ko lang, curious lang ako kung halimbawa ba, na kapag ang pondo, ito kung halimbawa naman, kapag ang pondo ba ng pangalawang Pangulo ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless, kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin doon ay napapawalang sala na siya kung meron man siyang accountability doon sa nakalipas na taon nung kanyang panunungkulan? Naglatag lang siya. Nilatag niya lang, ito po yung proposal ko. So hindi naman maapektuhan pala kung meron mo sa pananagutan. Kung halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. Ang pinag-uusapan dito, budget briefing. Kung ano inilatag niya, igalang mo na lang because ito yung tradisyon. Kasi kung sablay lahat naman ang kanyang paggasta, hahabulin ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Kasi yun eh. Kaya ako nalulungkot na may konting pagkainis. Mga abogado ito hindi nila maintindihan. Baka kung panahon na lumipat na kayo ng bahay, ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least konti lang ang personalidad siguro. Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila, tama ako. Ni-restore nila halimbawa. Wala tayong problema ron. At least, nakilala nila na tama pala yung sinasabi ko. So, binalik nila halimbawa. Pero mukhang malabo pa sa ano yan. Pero sa Senate ko, parang approve in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office of the Vice President. Kaya nga nagbabay-cam sila. So halimbawa, sabi na di nasa Senado na. Sabi halimbawa na Senado, hindi kami papayag dyan, gusto namin, ibalik namin kung ano yung kanyang proposal. 2 billion. Ngayon, aangal yung sa mga, hindi kami papayag. Paano nga yan? Pag hindi kayo pumayag, edi re-enacted tayo. Pag hindi natin napapirma yan, at pumitada yung January, at delikado tayo. Re-enacted budget tayo. Sige, papayag na tayo. Halimbawa, napapayag ang House. O, di panalo rin ng Vice President? Yun ang punto. Pero ang ating pinag-uusapan dito, pinropose niya lang. Gusto niya,
pinupropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano ba na? Oo nga. Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Well, kasi sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon na nakalipas para lang... Depende kung sino. Oo. Mukhang... Hindi nga, kaya nga. Bakit noong 2022, pinayagan nyo? 2023, pinayagan nyo dahil di pa tayo nagkakagulo. Ngayon 2024, dahil magulo na, at saka mo ginagamit yung power of the board. Kaya sasabihin mo, ito'y pera ng bayan. Hindi pwedeng hindi siya dumating dito. Kinakailangan isa-isahin niya. Sapagkat tayo ay may karapatan. Ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan sagutin niya tayo. Nakakita ka bang pangatwiran na ganyan? Pero ba tinatanong mo, yung 2025 budget o 2023? Hindi mo tungkulin yun, yung kuwa nga ang mahabuli. O di sana mag-resign na lang siya, pumunta na lang siya sa kuwa. Di ba? Kaya nga po, tinanong ko yan, para bigyan na ng emphasis, kung halimbawa naman pala ma-approve ang budget na hinihingi, kung meron man siyang accountable man siya sa nakalipas na... Hindi siya makaiiwas doon. Walang makakaiwas sa accountability. Hahabulin pa rin siya. Hindi ba ang linaw? Ang problema kasi sa kanila, sabi niya, public officials and employees are accountable to the people at all times. Yes. O tama naman yun eh. Nesablay ka kahit ano pang opisina ng presidente, opisina ng Chief Justice, opisina ng Vice President. Pag meron kayong kulang na mga requirements, hindi nyo na-submit. Opo. Meron kayong notice of disallowance. Anong problema doon? Bakit sinasabi niya na mahalagang sagutin mo kami? Because we have the power of the purse. Sabi ko, alam mo kako kung itong mga kasama kong ito, kahit bagito, pagpapasensyahan ko na ito eh. Opo. Kung hindi sila abogado eh. Kasi maring hindi nila naiintindihan yung kaugnayan ng mga sinasabi ko doon sa subject matter. Pero yung iba ho, mga abogado at abogado eh. Talaga, Kaya po nakalulungkot. Akalain mong iuugnay niya yung accountability doon sa tradisyon? Hindi po eh. Napakasimpleng subject po ng conflict of laws. Kung kayo po ay abogado, alam niyo ang aking gusto sabihin. Pararaanin ang bawat isa na hindi sila naglalaban-laban, ngunit makukuha mo pa rin ang implementation na nakalatag sa ating mga patakaran. Huwag na nating palabuhin kako ito. Napakasimple nito. Nakalulungkot, bakit hindi? Na alam mo na intindihan eh. Pero pinipilit na baluktutin sapagkat gusto nilang makahanap ng mga bagay-bagay na magagamit nila para sa kanilang niluluto na impeachment.